Magandang gabi, mga kababayan. Ito na naman muli si Tito Ik. Sa bawat gabi ng dilim, may mga kwento tayong pilit kinakalimutan. Mga alamat na iniwan sa mga lumang simbahan. Mga sigaw na natabunan ng hampas ng alon sa dagat. Ngayon, isang kwento mula sa Alicia Bohol ang aking ibabahagi sa inyo. Isang pangyayaring naganap noong dekada 80, kung kailan ang mga bata ay isa-isang nawawala. At ang tanging palatandaan ay ang malamig na hampas ng hangin, ang tunog ng kampanang bumabasag sa katahimikan, at ang liwanag ng isang barkong puti na dumarating mula sa kawalan. Kung ikaw ay mahina ang loob, mas mabuting lumipat ka na ngayon. Pero kung handa ka nang harapin ang kwento ng sumpa, ng alay, at ng kampanang bumabalot sa katahimikan ng gabi, halika, pakinggan mo ang kwento ni Mang Enrico at ang barkong hinihintay ng kadiliman. Magandang gabi sa inyo. Ako si Enrico, tubong Alicia, Bohol. Matanda na ako ngayon, 73. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Ang gabing binalot ng dilim ang aming bayan. Ang gabing kinuha ng dagat ang anak ko. Hindi ito gawa-gawa, hindi alamat. Ako mismo ang nakakita. Ako ang nawalan. Ako ang nakarinig ng kampanang tumigil. At ako ang nakakita sa barkong hindi dapat makita ng kahit sino. Dekada 8, simple lang ang buhay dito sa amin. Umaga, nangingisda kami sa dagat. Hapon, naglalaro ang mga bata sa tabing dagat. Sa gabi, nagkakasama-sama ang mga matatanda sa tapat ng simbahan para magkwentuhan habang ang kampanay tumutunog tuwing 6:00. Tanda ng oras ng orasyon. Ang simbahan ang pinakasentro ng buhay naming lahat. Ang tunog ng kampana. Yun ang tanda ng seguridad. Kapag narinig mo yon, alam mong ligtas ka. Lahat ng bata, dapat nasa bahay pagsapit ng kampana. Pero isang linggo ng Enero 1984, nagsimula ang kababalaghan. Una si Lina, 7 taong gulang. Anak ng kababata ko si Thomas. Umaga, hindi na umuwi. Kinabukasan, nakita sa dalampasigan. Maputla, malamig, parang nalunod pero walang sugat. Akala namin, aksidente. Sumunod si Mario, si Agnes, tapos si June. Sa loob lang ng 5 araw, 4 na bata ang biglang nawalat natagpuan sa tabing dagat. Pare-pareho ang itsura. Parang nalunod pero tuyong-tuyo ang balat. Parang sinipsip ang buhay. Doon na kami nagtaka. Isang gabi habang nag-iinom kami sa tapat ng kubo ni Aling Marta, isang matandang hilot at albularyo, bigla siyang nagsalita. Dumarating na naman ang barkong puti, sabi niya. Napatawa ang iba. Pero ako, ramdam kong may kakaiba. Anong barko, Marta? Tanong ko. Yung humihingi ng alay, mga bata, tuwing madilim ang buwan. Walang naniwala. Hanggang sa isang madaling araw, 2:00. Habang nangingisda ako mag-isa, nakita ko yon. Sa gitna ng dagat, puting-puti ang barko, walang pangalan. Walang tunog ng makina. Tila lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa itaas, may mga anino ng bata. Parang umiiyak, nakatingin sa akin. Nanlaki ang mata ko. Nanlamig ang katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumabas. Mabilis akong nagsagwan pa uwi. Kinaumagahan, ikinuwento ko sa mga matatanda. Dito sinabi ni Aling Marta ang totoo. Tuwing kabilugan ng buwan, dumarating ang barkong yan. At kung sino ang hindi makaririnig ng kampana ng simbahan, siya ang kukunin. Dahil doon, pinag-utos ng kapitan ng barangay. Mula 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, patutunugin ang kampana. Bawal lumabas ng bahay. Dapat lahat ng bata nasa loob. Pebrero 29, 1984. Kabilugan ng buwan, malakas ang hangin. Bigla ang nawalan ng kuryente buong bayan. At ang pinakamalala, tinamaan ng kidlat ang kampanaryo. Tumigil ang kampana. Tahimik ang buong Alicia.
Naramdaman ko ang lamig. Ang hangin parang bulong. At mula sa dalampasigan, may aninong puting barko. Malinaw kong nakita, kahit madilim. At mula sa bahay ko, wala na si Luisito. Ang 7 taong gulang kong anak. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas. Kasama ang ilang lalaki. Nagpunta kami sa tabing dagat. Doon, narinig namin ang tila iyak ng bata mula sa dagat. Pabulong, humihingi ng tulong. Nakita namin ang barko. Mas malapit na ngayon. Sa itaas may mga bata, nakalambitin sa gilid, umiiyak. Si Luisito, kita ko, sumisigaw ng tay. Tay, tumakbo ako, tumalon sa tubig. Pero parang may humihila sa akin pababa. Ang lamig ng tubig, parang yelo. Doon dumating si Ka Isidro, albularyo mula Tagbilaran. Sabi niya, ang barkong yon ay sinumpa mula pa panahon ng Kastila. Ginawa mula sa mga buto ng batang inalay noong 1800. Bawat ika-100 taon, babalik ito. At ang tanging panlaban, ang kampana ng simbahan. Kapag tumigil ito, kunin ulit ang kabataan ng bayan. Gabi-gabi, nagsagawa kami ng ritual. Puting tandang, itim na kandila, lumang krus. Nagdasal kami sa tabing dagat habang pinapatunog ang kampana. Kinabukasan, inanod sa dalampasigan ang 7 katawan. Isa na roon si Luisito. Niyakap ko ang malamig niyang katawan. Hindi ko na siya nagawang iligtas. Simula noon, tuwing Pebrero 29, hindi tumitigil ang kampana ng simbahan. Kahit walang tao, kusang tumutunog. Hanggang ngayon tuwing kabilugan ng buwan, walang batang lumalabas. At ang mga matatanda, nagbabantay. Ako? Hindi na ako muling lumapit sa dagat kapag madaling araw. Pero tuwing humahampas ang hangin, at tila may kampanang humahaplos sa tenga ko, naiisip ko, baka nariyan pa ang barko. Ito ang kwento ko. Ako si Mang Enrico. At ito ang gabing kinuha ng dagat ang anak ko. Gabing tumigil ang kampana. Gabing dumaan ang barkong puti. At kung sakaling mapadpad kayo sa Alicia, at marinig niyong tumunog ang kampana sa 10 oras ng gabi, huwag niyo nang subuking silipin ang dagat. Dahil baka kayo ang susunod. Ako nga pala si Brian. At ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakamatinding kababalaghan at karanasang naranasan ko dito mismo sa Quezon City. Akala ko dati, mga alamat lang ang aswang at yanggaw. Hanggang sa ako mismo, naging bahagi ng sumpa. Kung mahina ang loob mo, huwag ka nang magpatuloy. Dahil ito ang kwento ng yanggaw sa barangay namin. At kung paano nito, binago ang buhay naming lahat. Taong 2021, kasagsagan ng pandemya. Sa barangay Santa Catalina, Quezon City, madalas puro lockdown. Karamihan sa amin puro online sabong, Mobile Legends, inuman sa kanto. Pero nagsimulang mag-iba ang lahat nung bigla na lang sunod-sunod ang misteryosong pagkamatay. Isang buntis. Nagising ang asawa niya, wala nang laman loob. Ang sabi ng mga doktor, pumutok ang tiyan dahil sa sobrang stress. Pero ang itsura, parang sinira ng hayop ang tiyan niya. Si Mang Nonoy, 70 taong gulang, bigla na lang bumagsak habang naglalakad. Ang mata, itim ang paligid at tila may mga patak ng dugo sa labi. Doon nagsimula ang mga usap-usapan na may aswang daw na nagpapalaganap ng yanggaw sa lugar namin. Isang gabi, nag-inuman kami ng tropa, sina Jumari, Alan at Tonyo sa tapat ng bahay ni Aling Deli. Laging tahimik ang matandang yon. Pero nung gabing yon, tumigil siya sa harap namin, ngumiti, at sinabing, "Huwag kayong tatagal dito. May naghihintay sa inyo." Lasing kami, tawa lang kami ng tawa. Kinagabihan, habang natutulog ako, may narinig akong kaluskos sa bubong. Pagtingin ko, may aninong gumagapang. Biglang nagdilim ang ilaw at may malamig na hangin na pumasok sa kwarto ko. Pagmulat ko, may sugat ako sa braso. Tila kinamot ng matulis na kuko. Si Jomari, nilagnat ng 3 araw nangangagat kahit sino. Si Alan,
Nawawala tuwing hating gabi, bumalik isang beses. Puno ng dugo ang damit. Ako, unti-unting nawawala ng gana sa normal na pagkain. May pagkakataong naamoy ko ang karne sa ref ng nanay ko at parang gusto kong kagatin ng hilaw. Minsan, nagising ako. May dugo sa labi ko. Tapos nakita ko yung pusa namin. Patay. Nagpatawag ng meeting si Kapitan Erning at pinatawag si Mang Lito, isang albularyo. Kinuwento niya. May matandang aswang na nagpapasa ng yanggaw sa lugar na ito. Kapag nahawa na ang dugo, unti-unting nagbabago ang katawan at isipan. Naglatag sila ng asin sa paligid ng barangay. Pero may mga gabi na parang may nagkakaluskos sa mga bubong. May mga pusa at manok na nawawala. Isang gabing hating gabi, nakita ko si Alan sa bubong ng kapitbahay. Nakalabas ang dila, tumutulo ang laway. Sinigawan ko siya. Tumakbo siya sa dilim. Pinatawag kami ni Mang Lito para sa orasyon at ritual. Binasbasa ng langis ang sentido. Pinaliguan ng tubig na may dahon ng kamagong. Nag-alay ng manok sa harap ng puno ng balete. Doon napag-alaman na si Aling Deli ang ugat ng sumpa. Isa siyang aswang na nagpapasa ng yanggaw sa mga kabataan. Pinalibutan namin ang bahay ni Aling Deli. May bitbit kaming asin, bawang at itak. Tinalian ang pintuan ng sinulid na pula. Nang buksan namin ang pinto, andun siya. Nag-aapoy ang mata, duguan ang bibig at nakangisi. Sabi ko na, kayo ang susunod. Biglang naglaho ang ilaw. Mula sa kisame, bumaba ang tatlong nilalang. Dating mga kapitbahay namin na nahawa na. Sinugod nila kami. Isa-isa naming tinaga at inasun ang paligid. Nagtagal ang labanan ng halos 1 oras. Hanggang sa map corner namin si Aling Deli. Sa huling sandali, binuhusan siya ng asin at bawang. Sinigawan ni Mang Lito. Sa ngalan ng mga ninuno, pawi ng sumpa ng yanggaw. Umiiyak siyang sumigaw. Hindi pa ito nagtatapos. May anak ako. Magpapatuloy siya. Hanggang sa nasunog ang katawan niya at naging abo. Kinabukasan, bumalik ang liwanag sa barangay. Ang mga nahawa, unti-unting gumaling. Pero ang iba, hindi na bumalik. Si Jomari, hindi na nakita. Si Alan, dinala sa probinsya. Ako, tuluyan ng sinumpa ni Mang Lito ng proteksyon. Pero minsan, tuwing bagong buwan, may sugat pa rin ako braso pag nagigising sa umaha. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung sino ang anak ni Aling Deli. At baka siya na ang kasunod na nagpapasa ng yanggaw sa Quezon City. Ako si Brian at ito ang kwento ng barangay namin. Mag-ingat kayo, baka isa na kayo sa may yanggaw at hindi nyo lang alam. Ito nga pala ang mga kwento ni Tito Aike. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayong gabi, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ikaw ang unang makakarinig ng mga susunod nating kababalaghan. At kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, i-share mo sa comment section. Baka yan na ang isunod nating kwento. Hanggang sa muli,